Magnanakaw ka, tulad ng nanay mo. Ang marahas na sigaw ni Doña Violeta ay dumurog sa inosenteng puso ng 7 taong gulang na si Timo. Sa gitna ng marangyang mansyon, itinapon ng bata ang nag-iisang laruang jeepney upang iligtas ang ina. Habang nagdiriwang ang mapang-api, isang malamig na sulyap ang binitawan ni Wena. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Ngunit paano lalaban ang hamak na labandera sa higanteng walang awa? Basura ka na nga, nagdadala ka pa ng kalat dito sa pamamahay ko. Mga patay gutom, walang utang na loob. Ang matalim at nakakapasong sigaw na iyon ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng marangyang silid, tila isang punyal na walang awang humiwa sa katahimikan ng gabi. Sa pagkakataong iyon, si Wena ay nakatayo sa gilid ng malaking kama, maingat at banayad na hinihipan ang umuusok na mangkok ng arroz caldo. Ginastos niya ang kahuli-hulihang barya sa kanyang bulsa at nilusong ang bumabagyo at malamig na gabi upang mabilhan lamang ng mainit na makakain ang may sakit na si Don Aurelio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa sa lamig, ang kanyang murang damit ay basang-basa ng ulan, ngunit ang kanyang puso ay puno ng dalisay na pag-aalala para sa matandang amo na pinaniniwalaan niyang natutulog lamang sa mga oras na iyon. Hindi niya inaasahan na ang kabutihang ito ang magiging mitya ng kanyang pagkawasak. Lumapit si Doña Violeta. Ang mukha ay nakangiwi sa matinding pandidiri na tila nakakita ng isang nakakadiring insekto. Walang pasubaling hinablot ng senyora ang lumang telang bag ni Wena at buong lakas na ibinaliktad ito. Mula sa loob ng kupas na bag ay nahulog ang isang makapal na sobre ng pera at ang antigong rosaryo ng pamilya Fulgencio. Gumulong ang mga kumikinang na perlas ng rosaryo sa sahig, kasabay ng mabigat na paratang na dumagan sa balikat ng hamak na labandera. Nanlamig ang buong katawan ni Wena. Tila umurong ang kanyang dila at sumikip ang kanyang lalamunan, hindi makahinga sa bigat ng kawalang katarungang bigla na lamang bumalot sa kanya. Ang pamilyar na paligid ay biglang naging isang nakakapasong impyerno. Wala sa sariling bumitaw ang kanyang mga nanginginig na daliri. Ang mangkok ng mainit na lugaw ay bumagsak sa malamig na marmol na sahig, nagkadurog-durog, tumalsik ang init sa kanyang mga paang nakatsinelas lamang, ngunit hindi niya alintana ang hapdi. Mas masakit, mas nakakamatay ang pagdurog ng kanyang dangal sa harapan ng mismong anak niya. Sa gilid ng silid, ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Timo ay nakatayo, nanlalaki ang mga mata, nanginginig sa matinding takot habang nakatingin sa nagagalit na senyora. Ang salitang magnanakaw ay isang sumpa na hindi kailanman dapat marinig ng inosenteng bata. Mabilis na lumuhod si Wena, binaliwala ang mga basag na piraso ng mangkok sa sahig, at ginamit ang kanyang 2 kamay na may mga paltos mula sa paglalaba upang mahigpit na takpan ang mga tainga ni Timo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit kinukulong ang mga luhang nagbabadyang bumagsak, habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ng kanyang anak sa kanyang dibdib. Tingnan mo nga naman ang isang ina, nagmamalinis sa harap ng kanyang anak matapos magnakaw sa nagpapakain sa kanila. Panunuya ni Doña Violeta. Ang boses ay puno ng lason at mapagmalaking pambabastos. Huwag ka nang magpanggap, Wena. Kung hindi dahil sa awa ko, namumulot na kayo ng basura sa Quiapo ngayon. Heto ba ang igaganti mo? Ang nakawin ng pinakamahalagang pag-aari ng pamilyang ito? Utang na loob. Marunong ka ba nun? Binigyan ko ng trabaho ang isang walang kwentang tulad mo. Pinapag-aral ko iyang anak mo. Tapos pag nanakawan mo kami sa sarili naming pamamahay. Senyora, maawa po kayo. Hindi ko po magagawa iyan. Nagdala lang po ako ng gamot at pagkain para kay Don Aurelio
dahil narinig ko po na nilalagnat siya. Garalgal at halos pabulong na pakiusap ni Wena. Tumingin siya sa gawin ng matanda. Nag-aasam na imulat nito ang kanyang mga mata, bumangon at ipagtanggol sila. Ngunit nanatiling walang kibo si Don Aurelio sa ilalim ng makapal na kumot, tila walang malay sa madilim na eksenang nangyayari sa kanyang paanan. Lumapit pa ng bahagya si Violeta, itinapat ang kanyang mamahaling sapatos sa basag na mangkok at ngumiti ng nakakakilabot. Inilabas ng senyora mula sa kanyang bulsa ang isang nakatiklop na papel. Isang dokumento ng pag-amin, Wena. Pipirmahan mo ito ngayon din. Aaminin mong ikaw ang kumuha ng pera at rosaryo dahil desperada ka. Kapag ginawa mo iyan, hindi ko tatawagan ang mga pulis. Mananatili ang scholarship ng anak mong patay gutom. Bibigyan pa kita ng kaunting awa. Pero kapag nagmatigas ka at pinairal mo yang walang kwentang pride mo, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo ngayon din at ang batang iyan ay pupulutin sa lansangan para maging pulubi. Ano, lalaban ka pa sa akin? Napayuko si Wena, ang kanyang mga tuhod ay nakabaon sa matigas na sahig. Ramdam ang lamig ng marmol at ang hapdi ng sarili niyang mga luha na sunod-sunod na pumatak. Nakatingin siya sa puting papel na inilapag sa kanyang harapan. Ang papel na iyon ay katumbas ng kanyang kaluluwa, ng kanyang katotohanan. Kung pipirmahan niya ito, tinatanggap niya ang pagiging magnanakaw sa mata ng kanyang anak at ng buong mundo. Ngunit kung tatanggi siya, mawawasak ang kinabukasan ng kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Hahayaan ba niyang nakawin ang kanyang nag-iisang dangal o isusugal niya ang bukas ng kanyang inosenteng anak sa ngalan ng katotohanang walang sino mang makapangyarihan ang maniniwala? Ang patak ng luha sa malamig na marmol na sahig ay natuyo kasabay ng pag-asa ni Wena nang sumapit ang panibagong umaga. Ang marangyang mansyon ng mga Fulgencio ay nabalot ng isang nakakabinging tensyon. Natuklasan ng mga doktor na dumanas ng isang banayad na stroke si Don Aurelio noong nakaraang madaling araw. Nakadilat ang mga mata ng matanda. Batid ang mga nangyayari sa kanyang paligid, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang bilangguan ng laman. Hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nawalan ng tinig ang kaisa-isang taong maaring magtanggol kay Wena at sumigaw ng katotohanan. Habang nakahiga ang matanda sa kanyang madilim na silid, mabilis na kinamkam ni Doña Violeta ang buong kapangyarihan ng pamilya. Ang mga susi ng mansyon, ang pamamahala sa negosyo, at higit sa lahat, ang mga papeles ng pondong bahay pag-asa ay tuluyan ng napasakamay ng senyora. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ay matutulis at mabilis, tila mga hakbang ng isang reynang nagdiriwang sa pagkatalo ng kanyang pinakamalaking hadlang. Walang inaksayang oras si Violeta upang iparamdam kay Wena ang bigat ng kanyang hawak na kapangyarihan. Sa pinakasulok ng kusina, kinorner ng senyora ang hamak na labandera. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Violeta ay tila mga asidong dahan-dahang bumubutas sa pagkatao ni Wena. Wala raw siyang kwentang ina kung ipagmamalaki pa niya ang kanyang walang silbing pride. Idiniin ng senyora na ang mga Fulgencio ang nagpapakain sa mag-ina at isang napakalaking utang na loob ang hindi nila pagtawag ng pulis upang ipakulong siya. Pilit na ipinaalala ni Violeta na ang buhay at kinabukasan ng inosenteng si Timo ay nakasalalay sa katahimikan at buong pagsunod ni Wena. Ang bawat salita ay isang makapal na gapos na lalong humihigpit sa leeg ng abang ina hanggang sa hindi na siya makahinga. Bilang parusa sa kasalanang hindi naman niya ginawa, inutusan ni Violeta si Wena na linisin ang pinakamarumi
at pinakalumang bahagi ng likod bahay ng mansyon sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang mga kamay ni Wena na puno na ng mga sugat, hiwa, at paltos mula sa walang katapusang paglalaba gamit ang matatapang na sabon ay sa pilitang ikinuskos sa mga lumot at putik ng lumang semento. Tuwing mararamdaman niya ang matinding hapdi sa bawat paggalaw ng kanyang mga daliri, naiisip niya ang maamong ngiti ng kanyang anak at pilit niyang nilulunok ang mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang tahimik na paghihirap, isang maliit na anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Timo, na may bitbit na lumang panyong kupas na ang kulay, ay tahimik na lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Gamit ang kanyang maliliit at nanginginig na kamay, maingat niyang pinunasan ang mga butil ng pawis at alikabok sa noo ni Wena. Ang simpleng haplos na iyon mula sa inosenteng bata ay tila isang malambot na unan na sumalo sa pagod at sugatang puso ng ina. Tiningnan ni Wena ang mga inosenteng mata ng anak at doon siya humugot ng panibagong lakas upang magpatuloy sa paghinga. Ngunit habang nagpapahinga ng saglit, napatingala si Wena at napansin ang isang matangkad na anino na nakatayo sa itaas ng balkonahe ng ikalawang palapag ng mansyon. Isang lalaking tahimik na nakamasid sa kanyang paghihirap. Ang mukha ay hindi maaninag dahil sa silaw ng araw at layo ng distansya. Sino ang taong iyon at bakit siya nanonood lamang sa paghihirap ng isang inang walang kalaban-laban? Bago pa man niya mabigyan ng kasagutan ang katanungang iyon sa kanyang isipan, dumating ang malupit na utos mula sa mayordoma ni Violeta na ilipat ang mga naglalakihang pasong gawa sa semento na puno ng basang lupa. Nanginginig ang buong binti ni Wena nang subukan niyang buhatin ang isa sa mga paso. Ang bigat nito ay tila dudurog sa kanyang mga buto at laman. Unti-unting bumigay ang kanyang mga tuhod sa kawalan ng lakas. Nangibabaw ang takot sa kanyang dibdib na baka mabagsakan siya ng paso at mamatay. Iniiwan si Timo ng mag-isa sa mundong puno ng mga halimaw. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata, naghihintay sa masakit na pagbagsak ng semento sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na sakit, naramdaman niya ang biglaang pagkawala ng bigat. Isang lalaki ang mabilis na sumulpot mula sa likuran at ang matipunong kamay nito ay mahigpit na pumigil sa gilid ng mabigat na paso. Ang matipunong kamay na pumigil sa paso ay nagmamay-ari ng isang lalaking may malalim na mga mata at maaliwalas na mukha. Siya si Rafael, ang pamangkin ni Don Aurelio at ang nag-iisang abogado ng pamilya Fulgencio na matagal nang lumayo sa marangyang buhay ng kanyang angkan. Mabilis at walang kahirap-hirap niyang ibinaba ang mabigat na sementadong paso sa lupa. Inilalayo ang panganib mula sa nanginginig na katawan ni Wena. Tumingala ang abang ina. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba sa matinding takot at pagod. Inaasahan niyang makakatanggap siya ng isa na namang panlalait. Ngunit isang malumanay na boses ang bumalot sa mainit na hangin. Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Masisira ang katawan mo niyan, wika ni Rafael. Puno ng pag-aalala ang kanyang tono habang tinitingnan ang nanginginig na balikat ng labandera. Imbes na magpasalamat, mabilis na yumuko si Wena. Hinila niya ng bahagya si Timo palapit sa kanyang tabi at nagmamadaling lumayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lupa. Sa kanyang isipan, ang lahat ng mayayaman sa mansyong iyon ay may dalang sumpa. Natatakot siyang ang simpleng pagtulong na iyon ay may kapalit na mas matinding parusa mula kay Doña Violeta. Tahimik na pinagmasdan lamang ni Rafael ang paglisan ng mag-ina. Isang kakaibang kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib nang makita niya ang labis na takot sa mga mata ni Wena. Kinagabihan, sa loob ng tahimik na silid-aklatan, nakaupo si Rafael sa harap ng isang makapal na tumpok ng mga papeles.
Bilang legal na tagapayo ng Pondong Bahay Pag-asa, kailangan niyang suriin ang mga bagong dokumentong ipinasa ng kanyang tita Violeta habang nakaratay si Don Aurelio. Habang masusing binabasa ang mga pahina, kumunot ang kanyang noo. Pinagmasdan niyang maigi ang pirma ng matanda sa ilalim ng pahintulot na ilipat ang malaking halaga ng pondo. Ang kurba ng tinta ay madiin, nanginginig, at malinaw na iba sa malakas at tiyak na pirma ng kanyang tiyuhin. Isang malalim na hinala ang nabuo sa isipan ni Rafael. Hindi nagkakamali ang kanyang paningin. Mayroong madilim na lihim na pinagtatakpan si Violeta at pakiramdam niya. Ang pag-amin ni Wena sa pagnanakaw ay isang malaking kasinungalingan upang protektahan ang isang mas malaking krimen. Kinaumagahan, sinundan ni Rafael ang kanyang mga hinala. Palihim siyang nagmasid mula sa likod ng malaking puno ng mangga sa bakuran. Doon, nakita niya si Wena na nakaluhod sa harap ng malaking batya, walang tigil sa pagkuskos ng mga maruruming damit ng buong pamilya. Nakita ni Rafael kung paano mapangiwi si Wena sa bawat pagdiin ng kanyang mga kamay sa damit. Ang mga daliri ng labandera ay namumula. Ang ilang bahagi ay may sariwang sugat at pumutok na mga paltos na patuloy na binababad sa matapang na sabon at malamig na tubig. Walang luha sa mga mata ni Wena, tanging tahimik na pagtanggap sa kanyang malupit na kapalaran. Sa halip na lumapit at mag-alok ng pera na alam niyang tatanggihan at ikakatakot lamang ng babae, pinili ni Rafael ang isang mas tahimik na paraan ng paggalang. Nang tawagin si Wena sa kusina upang maghugas ng mga pinggan, pasimpleng lumapit si Rafael sa nakaparadang kariton ng mag-ina sa gilid ng poso. Ang isa sa mga gulong nitong gawa sa kahoy ay bali at halos bumigay na. Gamit ang ilang piraso ng matibay na kahoy at mga pako mula sa bodega, tahimik at maingat niyang inayos ang sirang gulong. Walang sino mang nakakita, walang papuri siyang inasam. Nais lamang niyang pagaanin ang pasanin ng inang alam niyang nagdurusa ng walang kalaban-laban. Nang hapong iyon, naglakas loob si Rafael na harangin si Wena sa isang pasilyo habang may bitbit itong mga patong-patong na planggana. Wena, please, bigyan mo ako ng 2 minuto. Gusto ko lang malaman ang totoo tungkol sa gabing inatake si Tito Aurelio. Alam kong hindi ka magnanakaw. Humigpit ang hawak ni Wena sa planggana. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo, sir. Magnanakaw po ako. Yun po ang totoo at nakapirma na po ako sa papel. Maawa na po kayo. Baka makita tayo ni Senyora Violeta. Sagot niya sa nanginginig na boses. Halos hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng abogado. Tinalikuran niya si Rafael at mabilis na naglakad palayo. Dala ang bigat ng isang lihim na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Bakit ba napakabuti ng lalaking ito ngunit napakalayo ng loob niya sa sarili niyang pamilya? Anong sugat ang itinatago ni Rafael sa likod ng kanyang maaliwalas na mukha? Habang tinitingnan ni Rafael ang papalayo at nakayukong bulto ni Wena, hindi niya namalayan na may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanila mula sa bintana ng ikalawang palapag. Nakatayo roon si Doña Violeta, ang mga daliri ay mariing nakakapit sa makapal na kurtina. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, nag-aapoy sa matinding galit at paghihinala habang pinapanood ang patagong pag-uusap ng kanyang pamangkin at ng hamak na labandera. Ang langit ay nagbuhos ng matinding galit sa buong Maynila, subalit mas malupit ang bagyo sa loob ng mansyon ng mga Fulgencio. Walang pusong inutusan ni Doña Violeta si Wena na magtungo sa bayan upang bumili ng mga mamahaling sangkap para sa hapunan sa kabila ng hagupit
ng hanging nagpapabagsak sa mga sanga ng puno. Nang humingi si Wena ng kahit lumang payong para kay Timo, isang malamig at mapanghamak na tawa lamang ang isinukli ng senyora. Napilitan ng mag-inang lumusong sa malamig na dilubyo, walang ibang pananggalang kundi ang isang manipis na piraso ng plastic na itinakip ni Wena sa nanginginig na katawan ng kanyang anak. Sa gilid ng maputik na kalsada, napasandal si Wena sa isang malamig na pader. Mahigpit na yakap si Timo upang ibahagi ang natitirang init ng kanyang katawan. Ang mga patak ng ulan ay tila mga yelong tumutusok sa kanilang balat. Wala na siyang maramdamang pag-asa hanggang sa isang sasakyan ang tumigil sa kanilang harapan. Ang pintuan nito ay bumukas at lumabas si Rafael, walang pakialam kung mabasa man ang kanyang mamahaling sapatos at damit. Sa halip na mag-abot ng pera o magpakita ng awa na nakakababa ng pagkatao, mabilis niyang binuksan ang isang malaking payong at itinapat ito sa mag-ina, sinasalo ang bagsik ng ulan. Tahimik niyang inalalaya ng dalawa papasok sa maiinit at tuyong loob ng kanyang sasakyan. Nang makaupo na, hinubad ni Rafael ang kanyang makapal na jacket at maingat na ipinatong ito sa nanginginig na balikat ni Wena. Sa sandaling iyon, bahagyang nagkadikit ang kanilang mga balikat. Walang mali siya, walang pilit na galaw, ngunit sa simpleng pagdikit na iyon ay naramdaman ni Wena ang isang uri ng pag-iingat at paggalang na matagal na niyang hindi nararanasan mula sa sinumang lalaki. Hindi siya tinrato ni Rafael bilang isang maruming labandera, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat protektahan. Habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng baha, bumasag sa katahimikan ang malumanay na boses ng binata. Nakiusap siyang muli. Hinihiling na sabihin na ni Wena ang tunay na nangyari sa gabi ng aksidente dahil handa siyang ipaglaban ang mag-ina. Ngunit bago pa man makasagot si Wena, ang labis na pagod ng katawan at ang init ng jacket ay nagpatiklop sa kanyang mabibigat na talukap. Nakatulog siya ng mahimbing. Ang ritmo ng mga patak ng ulan na tumatama sa bubong ng sasakyan ay nagsilbing oyayi sa kalawakan ng katahimikan. Pinabagal ni Rafael ang takbo ng sasakyan. Tahimik niyang pinagmasdan ang maamong mukha ni Wena na nakasandal sa salamin, ang pagtaas at pagbaba ng hininga nito. At naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na burahin ang lahat ng sakit sa mundo ng babaeng ito. Ang mapayapang sandali ay binasag ng isang maikling panginginig ng telepono ni Rafael. Nang sulyapan niya ang screen, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang nagpalaki sa kanyang mga mata. Nakasaad sa mensahe na alam ng nagpadala ang mga kasamaang ginagawa ng kanyang tiyahin, isang babala at isang patunay na hindi siya nag-iisa sa kanyang mga hinala. Subalit ang kaisipang ito ay mabilis na napalitan ng kaba nang makarating sila sa tapat ng mansyon. Mula sa loob ng sasakyan, natanaw nila ang mga unipormadong gwardiya ni Doña Violeta na nakaabang sa labas. May mga hawak na flashlight at nakatayo ng tuwid, tila naghihintay sa kanilang pagdating upang halughugin ang lahat ng dala ni Wena. Ang tunog ng pagbukas ng malaking gate na gawa sa bakal ay tila pag-anggil ng isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa kanila ng buo. Ang mabigat na bakal na gate ng mansyon ay dahan-dahang bumukas at bago pa man makababa ng tuluyan si Wena, walang awang hinablot ng mga gwardiya ang kanyang basang bag upang halughugin. Subalit hindi pa man nila tuluyang naibubuhos ang mga gamit ng abang ina. Mabilis na namagitan si Rafael. Ginamit ng abogado ang kanyang autoridad bilang isang Fulgencio. Mariing inutusan ang mga tauhan na ibalik ang bag at huwag tratuhin si Wena na parang isang kriminal.
Ang matatag na pagtatanggol na iyon ay nagbigay ng pansamantalang kaluwagan sa humihikbing puso ni Wena, ngunit alam niyang ang mansyong iyon ay mananatiling isang malaking hawla. Nang sumapit ang kalaliman ng gabi, hindi makatulog si Wena. Bumangon siya mula sa manipis na banig at nagtungo sa kusina upang kumuha ng maiinom para sa nilalagnat na si Timo. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Sa isang madilim na sulok, nakita niya si Manang Rosa, ang pinakamatandang mayordoma ng pamilya na nakayuko sa harap ng malamig na lababo. Ang mga balikat ng matanda ay nanginginig sa matinding paghikbi, pilit na tinatakpan ng bibig gamit ang magkabilang kamay upang hindi lumikha ng anumang ingay na maaaring gumising sa mga demonyong nagahari sa itaas ng mansyon. Dahan-dahang lumapit si Wena at marahang hinaplos ang likod ng matanda. Tila sirang dam na bumigay si Manang Rosa, ibinuhos nito ang lahat ng pighating matagal nang nakatago. Ikinuwento ng mayordoma kung paano siya kinontrol ng buong buo ni Doña Violeta. Nang maospital ang anak ni Rosa ilang taon na ang nakalilipas, nagmagandang loob daw ang senyora na bayaran ng bill. Subalit bilang kapalit, kinuha ni Violeta ang bankbook at ATM ng matanda. Taon-taon, ginagamit ng senyora ang lason ng utang na loob upang pagtrabahuin si Rosa ng walang sweldo, walang pahinga at walang kalayaan. Para siyang isang asong nakatali sa utang na kailanman ay hindi matatapos dahil patuloy itong pinapalaki ng senyora gamit ang mga gawa-gawang interes. Habang nakikinig, pakiramdam ni Wena ay may malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang kanyang sariling kinabukasan sa mga lumuluhang mata ni Manang Rosa. Napagtanto niyang ito ang eksaktong plano ni Violeta para sa kanya at kay Timo. Ang pag-amin sa pagnanakaw ay simula lamang ng isang mahabang buhay ng pagkaalipin. Kung patuloy siyang mananahimik at yuyuko, tatanda siyang walang kalaban-laban at ang kanyang anak ay lalaking alipin ng mga taong umapak sa kanilang dangal. Upang maibsan ang kirot sa puso ng matanda, tahimik na kinuha ni Wena ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa. Ito ay ang nag-iisang piraso ng bibingka na itinabi niya mula sa kanyang tinda noong nakaraang araw. Maingat niyang hinati ito at inilagay ang mas malaking bahagi sa nanginginig at magaspang na palad ni Manang Rosa. Walang salitang namutawi, tanging pag-uunawaan ng dalawang kaluluwang parehong biktima ng kalupitan ng mga may kapangyarihan. Kinaumagahan, sa likod ng malagong halamanan, lihim na nagtagpo sina Wena at Rafael. Ibinahagi ng abogado ang kanyang natuklasan tungkol sa mga pekeng pirma sa pondo. Nabanggit ni Rafael na upang mapatunayan ang kasamaan ng kanyang tiyahin, kailangan nilang mahanap ang orihinal na listahan ng mga tunay na benepisyaryo ng charity fund, isang dokumentong matagal ng pinaniniwalaang nawawala o sadyang itinago. Pumasok sa isip ni Wena ang mga naging pahayag ni Manang Rosa. Naisip niyang baka may alam ang matandang mayordoma kung saan itinatago ni Violeta ang mga sekreto ng mansyon. Kinagabihan, dala ng pagnanais na makatulong at makalaya sa sariling tanikala. Palihim na pumasok si Manang Rosa sa opisina ni Violeta upang hanapin ang kanyang bankbook at subukang silipin ang nawawalang listahan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mga drawer ng malaking mesa. Ngunit bago pa man niya makita ang anumang dokumento, biglang bumukas ang pintuan. Isang nakakapanindig balahibong boses ang pumuno sa tahimik na silid. Naghahanap ka ba ng ebidensya, Rosa? O naghahanap ka ng dahilan para makita ang anak mo na nabubulok sa kulungan bukas din dahil sa pagnanakaw sa akin? Ang matalim at mapanuyang tingin ni Doña Violeta ay nakapako sa nanghihinang matanda.
Ang malupit na banta ay nanatiling nakalutang at bumubulong sa malamig na hangin. Dahil sa matinding pagdududa at takot na baka tuluyan ng mabulgar ni Rafael ang kanyang mga lihim, nagdesisyon si Doña Violeta na putulin ang anumang pag-asa na natitira sa puso ni Wena. Kinabukasan, ang buong mansyon ay binalot ng isang nakakapasong tensyon nang ipatawag ng senyora ang lahat ng mga katulong, hardinero at guwardiya sa gitna ng malawak na sala. Nakatayo si Violeta sa itaas ng hagdan, ang kanyang tindig ay tila isang malupit na diyosa na handang magpabagsak ng sumpa. Sa gitna ng silid ay nakatayo si Wena, mahigpit na nakahawak sa nanginginig na kamay ng kanyang anak na si Timo. May nawawalang gintong relo sa kwarto ng asawa ko. Panimula ni Violeta, ang boses ay matalim at puno ng malisya. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at huminto sa mismong harapan ni Timo. At alam ko kung sino ang kumuha. Kung ang ina ay isang kawatan, ano pa ba ang aasahan natin sa anak? Natututo na siyang magnakaw ng maaga para buhayin ang nanay niyang walang kwenta. Umiling si Wena, ang kanyang mga luha ay mabilis na nagunahan sa pagpatak. Nagmakaawa siya, pilit na ipinapaliwanag na hindi kailanman papasok sa isip ng kanyang 7 taong gulang na anak ang gumawa ng masama. Subalit sa halip na makinig, walang awang hinablot ni Violeta ang braso ni Timo. Pinuwersa niya ang bata na lumuhod sa harap ng lahat ng mga tao, pinipilit itong umamin at magmakaawa para sa kapatawaran. Ang mga inosenteng mata ni Timo ay napuno ng luha ng labis na takot at kalituhan. Nakita ng bata ang kanyang ina na umiiyak. Nakita niya kung paano nila tinapakan ng dangal ng babaeng pinakamamahal niya sa buong mundo. Upang iligtas ang ina sa patuloy na kahihiyan, nanginginig na ipinasok ni Timo ang kanyang maliit na kamay sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Inilabas niya ang isang kupas at gawa sa kahoy na laruang jeepney. Ito ang kaisa-isang alaalang naiwan ng kanyang namatay na ama, ang kanyang pinakamahalagang kayamanan na palagi niyang tangan saan man siya magpunta. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang maingat na inilalapag ang laruan sa paanan ni Violeta. Wala po akong pera, senyora. Umiiyak ngunit buong tapang na wika ni Timo. Ang boses ay basag sa matinding lungkot. Pero ito po ang pinakamahalaga sa akin. Ibibigay ko po ito sa inyo. Bayad na po ba ang nanay ko? Huwag niyo na po siyang tawaging magnanakaw. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ang ibang mga katulong ay nag-iwas ng tingin, pilit na pinipigilan ang sarili nilang mga luha. Ngunit sa halip na maantig, isang mapanghamak at sarkastikong halakhak ang pinakawalan ni Doña Violeta. Tiningnan niya ang laruan na tila ba isa itong nakakadiring basura. Gamit ang kanyang matulis at mabigat na takong, walang awang tinapakan ng senyora ang laruang jeepney. Ang pagdiin ng kanyang sapatos sa kahoy ay nagdulot ng pagtalsik ng mga sirang piraso sa paligid, sinabayan ng tuluyang pagkadurog ng puso ni Wena at ng malakas na paghagulgol ni Timo. Bumagsak sa sahig si Wena. Ginamit niya ang kanyang katawan upang yakapin ng mahigpit ang kanyang umiiyak na anak, habang ang kanyang mga nanginginig na kamay ay pilit na pinupulot ang mga basag at nagkalat na piraso ng jeepney. Ang bawat piraso ng kahoy na kanyang nadadampot ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagluha, napatingin si Wena sa madilim na bahagi ng pasilyo. Doon, naaninag niya ang papalayong gulong ng wheelchair ni Don Aurelio. Nakadilat ang mga mata ng matanda. Malinaw na nasaksihan ang lahat ng kalupitan mula sa anino. Subalit nananatili itong bilanggo sa sariling katawan at hindi makapagsalita. Sa mismong sandaling iyon, isang matinding pagbabago ang naganap sa loob ni Wena. Ang matinding awa sa sarili
ay biglang naglaho at napalitan ng isang nag-aapoy na galit at katotohanan. Napagtanto niyang ang kanyang patuloy na pananahimik at pagpapakumbaba ay hindi nagliligtas sa kanyang anak, kundi tinuturuan pa nito si Timo na tanggapin ang pagiging biktima sa habang panahon. Dahan-dahang tumayo si Wena mula sa kanyang pagkaluhod. Ang kanyang mga luha ay natuyo sa iisang iglap. Walang anumang ingay na namutawi sa kanyang mga labi, ngunit ang nakakabinging katahimikan ng kanyang pagkatao ay nagdadala ng isang mabigat na banta. Isang matapang at malamig na titig ang ipinukol niya sa senyora. Sa halip na umiyak at muling magmakaawa, tiningnan ni Wena si Doña Violeta ng direkta sa mga mata. Ang dating maamo at takot na tingin ng labandera ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa ilalim ng ulan. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay may diin at tatag na umaling-awngaw sa kabuuan ng sala. Maaring mahirap kami, Senyora Violeta, mariing wika ni Wena, hindi pumuputol sa kanilang matalim na titigan. Maaring mabibili ninyo ang lahat ng luho sa mundong ito, pero kailanman hindi ninyo mabibili ang kaluluwa at dangal ng anak ko. Hindi siya magnanakaw at mas lalong hindi kami mga aliping habambuhay na yuyuko sa inyong mga kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Violeta, hindi makapaniwala na ang hamak na labandera ay magkakaroon ng lakas ng loob na sagutin siya sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Bago pa man makapagsalita ang senyora upang magbato ng panibagong insulto, tumalikod na si Wena. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Timo at naglakad patungo sa kanilang maliit na silid sa likod bahay. Walang anumang pag-aalinlangan, mabilis niyang inimpake ang kanilang kakaunting damit sa isang lumang bag. Tinanggihan ni Wena sa kanyang isipan ang lahat ng natitirang tulong o pangako ng senyora. Ang mansyong ito ay hindi kanlungan, kundi isang libingan ng mga pangarap. Habang naglalakad ang mag-ina, palabas ng malaking gate, bitbit ang kanilang mga gamit, bumuhos muli ang malakas na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nararamdaman ni Wena bilang parusa, kundi isang paglilinis sa kanyang mga pangamba. Bago pa man sila makarating sa kanto ng kalsada, isang mabilis na pagyapak ang narinig nila mula sa kanilang likuran. Si Rafael ay humahangos na sumunod sa kanila. Ang kanyang buhok at polo ay basang-basa na ng ulan. Pinigilan niya si Wena, ngunit hindi upang pabalikin sa mansyon o awatin sa kanyang pag-alis. Huminto si Rafael sa harapan ng mag-ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at taimtim na pangako. Wena, huwag mong isiping isusuko ko na lang ang laban na ito. Malumanay ngunit matatag na sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay lumalaban sa ingay ng hanging humahampas. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang katapangan mo ngayon. Kung aalis ka, sasama ako sa laban mo. Ibubunyag natin ang lahat ng katotohanan na pilit nilang ibinabaon sa mansyong iyon. Hindi napigilan ni Wena ang panginginig ng kanyang mga balikat. Bahagyang dala ng lamig, ngunit mas higit na dala ng bigat ng sitwasyon. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang nanginginig na kamay ni Wena. Ang kanyang paghawak ay mahigpit at puno ng init na tumagos hanggang sa kaluluwa ng babae. Ibinulong ni Rafael ang mga salitang nagbigay ng panibagong pag-asa sa pagal na puso ni Wena. Hindi ka na mag-iisa. Napatingin si Wena sa kanilang magkahawak na kamay at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman niyang may kakampi siya sa mundong ito. Habang nag-aayos ng kanyang lumang bag, may nakapukaw sa pansin ni Wena. Sa pinakailalim ng kanyang mga damit, napansin niya ang isang maliit at kalawanging susi na alam niyang hindi sa kanya.
Naalala niya ang nanginginig na kamay ni Manang Rosa noong nakaraang gabi habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Para saan kaya ang susing ito at bakit lihim itong inilagay ng matandang mayordoma sa kanyang bag? Sa kabilang dako, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Fulgencio, isang matinding gulo ang nagsimulang sumiklab. Si Doña Violeta ay galit na nagpapabalik-balik sa kanyang opisina, sinisigawan ang mga natatakot na tauhan. Habang abala siya sa pagdurog sa mag-inang Wena at Timo, hindi niya namalayan na may nawawala sa kanyang mga pribadong gamit. Ang makapal na aklat kung saan nakasulat ang lahat ng tunay na transaksyon at mga ninakaw na halaga mula sa charity fund, ang master ledger, ay nawawala mula sa kanyang lihim na drawer. Ang kalawanging susi sa ilalim ng lumang bag ni Wena ay hindi lamang isang piraso ng metal. Ito ay ang susi ng katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot. Sa tulong ni Rafael, mabilis nilang napagtanto na ang susing iyon ay pagmamayari ng isang lumang bodega sa pinakadulo ng lupain ng mga Fulgencio, isang lugar na matagal nang hindi pinupuntahan ni Doña Violeta dahil sa alikabok at kalumaan. Nang sumapit ang madaling araw, bago pa man pumutok ang liwanag ng araw, palihim nilang tinungo ang bodega. Gamit ang susi, nabuksan nila ang isang lumang baul na gawa sa kahoy. Sa pinakailalim nito, nakatago ang master ledger, ang makapal na aklat na naglalaman ng lahat ng tunay na listahan at patunay ng pagkamkam ni Violeta sa pondong nakalaan para sa mga mahihirap. Ito ang mismong aklat na matapang na itinago ni Manang Rosa bago pa man siya mahuli ng senyora. Ngunit alam ni Wena na ang mga papel at numero ay madaling baligtarin ng mga makapangyarihan at mayayamang abogado ng senyora. Ang pinakamatibay na ebidensya ay ang boses ng mga taong mismong nakaranas ng kalupitan. Kinabukasan, sa isang tahimik at lihim na eskinita sa likod ng simbahan ng Quiapo, nakipagkita si Wena sa ilang mga kapwa niya katulong, hardinero, at manggagawa ng mansyon na palihim na tumakas ng saglit upang pakinggan siya. Bakas sa kanilang mga mukha ang matinding takot, ang pag-aalinlangan na lumaban sa isang pamilyang kayang bumili ng batas. Subalit hindi sumuko si Wena. Tiningnan niya isa-isa ang mga matang pagod at nawawalan ng pag-asa. Sa isang basag ngunit buong tapang na tinig, ibinahagi niya ang sakit na naramdaman nang makita niyang lumuhod ang kanyang anak. Nakita ko kung paano durugin ng senyora ang kaisa-isang laruan ni Timo, ang nag-iisang alaala ng kanyang ama. Ginawa niya iyon habang pinapanood ko dahil alam niyang wala akong gagawin kundi ang umiyak at yuyuko. Wika ni Wena, ang mga luha ay umaagos, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Kung patuloy tayong yuyuko, tuturuan natin ang ating mga anak na maging alipin. Kung patuloy tayong mananahimik sa takot na mawalan ng trabaho, ang susunod na ninanakawin nila ay ang kinabukasan mismo ng ating mga pamilya. Tama na ang pagiging anino. Oras na para tayo naman ang gumawa ng liwanag. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa mga pusong matagal nang nagtitiis. Ang mga katulong na dati ay takot magsalita ay nagsimulang tumango. Ang kanilang mga luha ng takot ay napalitan ng luha ng pagkakaisa at nag-aapoy na tapang. Nangako silang tatayo sa likod ni Wena at magpapatotoo sa lahat ng kasamaan ng Senyora oras na dumating ang tamang panahon. Kinagabihan, sa loob ng isang maliit at payak na inuupahang kwarto na pansamantalang tinutuluyan ni Wena, abala si Rafael sa pag-aayos ng mga legal na dokumento at pagkalap ng mga testimonya. Nakaupo siya sa harap ng isang maliit na mesa,
Walang tigil sa pagsusulat at pag-aaral ng mga ebidensya. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Wena, tumutulong sa pag-aayos ng mga resibo. Ngunit ang matinding pagod mula sa magkakasunod na araw ng pakikibaka ay unti-unting nanaig sa katawan ng labandera. Dahan-dahang bumigat ang kanyang mga talukap hanggang sa tuluyan siyang nakatulog, at ang kanyang ulo ay banayad na napasandal sa malapad at mainit na balikat ni Rafael. Natigilan ng abogado sa kanyang pagsusulat. Naramdaman niya ang malambot na buhok ni Wena na sumasayad sa kanyang leeg, nagdadala ng isang napakatamis at payapang halimuyak ng sampagwita. Pinagmasdan ni Rafael ang maamo at pagod na mukha ng babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng katapangan. Isang kakaibang init at kaligayahan ang bumalot sa kanyang puso, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman sa malamig at magarang mundo ng mga Fulgencio. Maingat at tahimik niyang inangat ang kanyang braso at marahang inakbayan si Wena upang hindi ito magising, pilit na binibigyan ng proteksyon at init ang babaeng unti-unting nagiging mahalaga sa kanyang buhay. Ngunit ang maikling sandali ng kapayapaan ay mabilis na naglaho pagsapit ng umaga. Nang magbukas si Wena ng kanyang munting pwesto ng bibingka sa Quiapo, nakita niya ang isang kakaibang bagay na nakapatong sa kanyang mesa. Isang itim na rosas na may kasamang matulis na tinik, isang malinaw at malamig na mensahe ng banta. Bago pa man niya maintindihan ang kahulugan nito, isang pangkat ng mga hindi kilalang lalaking nakatakip ang mga mukha ang biglang dumating at walang awang nanira sa kanyang maliit na tindahan. Ang malakas na paglipad at pagbasag ng mga lalagyang salamin, ang pagtapon ng mga masasarap na bibingka sa maputik na kalsada, at ang mabilis na paglagablab ng apoy mula sa itinumbang uling ay lumikha ng isang nakakikilabot na kaguluhan. Ang pamilyar na amoy ng nasusunog na kahoy at ang pagkinang ng mga basag na salamin ay nag-iwan ng isang nakakapasong takot sa paligid. Ang usok ay patuloy na umaalpas mula sa mga itim at sunog na kahoy ng munting pwesto ni Wena. Ang amoy ng naabong bibingka at tupok na plastik ay sumiksik sa hangin ng kuyapo, nagiiwan ng isang mapait na paalala ng kalupitan ng mga taong may hawak ng kapangyarihan. Nakatayo si Wena sa harap ng kanyang nawasak na kabuhayan. Ang sinumang ordinaryong tao ay baka lumuhod na at umiyak sa kawalan ng pag-asa, ngunit walang ni isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ng abang ina. Sa halip na matakot sa mensahe ng itim na rosas, mas lalong tumibay ang bakal sa kanyang dibdib. Napagtanto niyang ang paninirang ito ay patunay na natatakot na sa kanila ang mga demonyo ng mansyon. Mula sa maputik na kalsada, isang mahaba at kumikinang na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto, tila isang malaking ahas na gumagapang sa gitna ng kahirapan. Bumukas ang pintuan nito at iniluwa si Doña Violeta, suot ang kanyang mamahaling damit at nagtatakip ng ilong gamit ang isang panyong may borda. Tiningnan ng senyora ang sirang tindahan ng may halong pandidiri at mapanuyang ngiti bago ibinaling ang kanyang matalim na paningin kay Wena. Tingnan mo ang nangyari sa pagmamatigas mo, Wena, panimula ni Violeta. Ang boses ay puno ng pambabastos. Sabi ko naman sa iyo, huwag kang lumaban sa pader dahil madudurog ka lang. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka ng trabaho, wala ka pang tindahan, buhay basura. Hindi sumagot si Wena, nanatili lamang siyang nakatayo, ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng pagyuko. Ikinainis ito ng senyora kaya mabilis nitong inilabas mula sa kanyang mamahaling bag ang isang makapal na brown envelope. Ibinagsak niya ito sa nag-iisang mesang hindi tuluyang nasunog.
Ang tunog ng mabigat na sobreng tumama sa kahoy ay naglalaman ng pangako ng kasakiman. 1 milyong piso, mariing wika ni Violeta, ang mga mata ay nanlilisik sa pagnanasang makontrol muli ang sitwasyon. Kunin mo yan, umalis kayo ng Maynila, magtago kayo sa probinsya, o lumabas kayo ng bansa. Wala akong pakialam. Huwag mong isipin ang sarili mo, Wena. Isipin mo ang kaligtasan ni Timo. Mahirap na, baka sa susunod na araw, hindi lang tindahan mo ang masunog. Baka madamay pa ang anak mo sa katigasan ng ulo mo. Tanggapin mo ang tulong kong ito bilang isang ina para mabuhay pa ang anak mo. Natahimik ang buong paligid. Tiningnan ni Wena ang makapal na sobre. Kumislap ang tagumpay sa mga mata ni Doña Violeta. Umaasang sa wakas ay nabili na niya muli ang katahimikan ng labandera. Dahan-dahang inabot ni Wena ang pera. Ngunit sa halip na itago ito, buong lakas at puot niyang inihagis ang makapal na sobre pabalik sa mismong paanan ng nagulat na senyora. Nagkalat ang mga nakabigkis na pera sa maputik na kalsada na dumihan ng itim na abo at putik. Maari ninyong sunugin ang tindahan ko, Senyora Violeta, pero hindi ninyo kailanman mabibili ang paninindigan ko. Nanginginig ngunit matapang na pahayag ni Wena. Huwag ninyong gamitin ang anak ko para pagtakpan ang mga kasalanan ninyo. Mas gugustuhin kong magdildil kami ng asin kaysa pakainin ko ang anak ko ng perang galing sa pagnanakaw sa mga taong mas nangangailangan. Umalis na kayo dahil hindi ako aatras. Pulang-pula ang mukha ni Violeta sa matinding kahihiyan at galit. Nanginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa mga perang nakakalat sa putikan. Mabilis siyang tumalikod, nagbabanta ng mas matinding parusa, at padabog na sumakay pabalik sa kanyang magarang sasakyan bago ito mabilis na lumisan. Habang pinagmamasdan ni Wena ang paglayo ng sasakyan, dumating sina Rafael at Timo. Sa halip na magtanong kung anong nangyari, mabilis na kumilos si Rafael. Hinubad ng binata ang kanyang sapatos at pinagsilbihan ang mga nasirang gamit. Napangiti si Wena sa kabila ng pagod nang makita niya ang kanyang inosenteng anak. Gamit ang maliliit nitong kamay, maingat na iniaabot ni Timo ang mga pako kay Rafael habang pilit nilang inaayos at pinapatibay ang isang sirang mesa. Ang simpleng larawang iyon ng pagtutulungan ay nagbigay kay Wena ng isang matamis na kapayapaan. Hindi na sila nag-iisa sa mundong ito. Lumapit si Rafael kay Wena at palihim na ibinulong na nakakuha siya ng kopya ng video mula sa camera ng kabilang establishmento. Hindi man malinaw ang buong mukha, may isang pamilyar na peklat sa braso ang isa sa mga sumunog ng tindahan, isang detalyeng maaaring magturo sa mga personal na gwardiya ni Violeta. Habang nag-uusap sila, isang boses mula sa lumang telebisyon ng katabing tindahan ang kumuha ng kanilang pansin. Sa screen, makikita si Doña Violeta. Suot ang kanyang pinakamagarang alahas at pekeng ngiti ng pagiging maawain. Nag-aanunsyo ang senyora sa harap ng maraming mamamahayag tungkol sa gaganaping pinakamalaking charity gala kinabukasan ng gabi. Ipinagmamalaki nitong sa gabing iyon, formal na ipapasa sa kanya ang buong pamamahala ng pondo ng Bahay Pag-asa bilang nag-iisang tagapagligtas ng mga mahihirap. Ang mga pekeng papuri at matamis na panlilinlang na umaalingaw-ngaw mula sa kumukurap na screen ng telebisyon ay naghatid ng isang matinding hamon na kailangan nilang harapin at tapusin. Ang bisperas ng pinakamalaking charity gala ay nagdala ng isang nakakapasong kaba sa bawat sulok ng mansyon ng mga Fulgencio. Sa harap ng mga nagkikislapang ilaw ng mga kamera mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon, patuloy na nagpapanggap si Doña Violeta. Suot ang isang mamahaling puting kasuotan na sumisimbolo umano sa kanyang busilak na kalooban, galing na galing siyang nagpatulo ng mga peking luha habang nagkukuwento tungkol sa kanyang mga diumano'y pagsasakripisyo
para sa mga ulilang bata at mga inang walang masilungan. Ang bawat salita niya ay pinag-isipan, bawat paghikbi ay kalkulado, isang nakakakilabot na palabas ng pagiging ina ng mga mahihirap, habang ang kanyang mga kamay ay lihim na nakabaon sa mismong kaban ng mga taong kanyang ninanakawan. Habang abala ang mga demonyo sa paghahanda ng kanilang magarbong entablado sa isang tahimik na sulok sa labas ng simbahan ng Quiapo, pinaplano ni Nawena, Rafael at Manang Rosa ang kanilang sariling pagpasok. Napagkasunduan nilang gagamitin ni Rafael ang kanyang karapatan bilang isang pamangking Fulgencio upang maipasok si Wena sa loob ng bulwagan bilang kanyang opisyal na panauhin. Hawak nila ang master ledger, ang mga testimonya, at ang tapang ng mga taong matagal nang inalisan ng boses. Nang tuluyang lumalim ang gabi at nakauwi na si Manang Rosa, naiwan sina Wena at Rafael sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang lumang poste ng ilaw sa labas ng simbahan. Ang hangin ay payapa, malayo sa nakakabinging ingay ng paparating na laban. Tahimik na pinagmasdan ni Rafael ang mukha ni Wena, isang mukhang dumaan sa matinding unos, ngunit nananatiling maganda, inosente, at puno ng dangal. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng binata ang isang maliit at simpleng kwintas na pilak. Wala itong mamahaling brilyante, walang gintong nakakasilaw, tanging isang maliit na palawit na hugis krus, isang simbolo ng pananampalataya at tapat na respeto. Dahan-dahang lumapit si Rafael, ang espasyo sa pagitan nila ay napuno ng isang mainit at nakakakilig na tensyon. Walang salitang lumabas sa bibig ni Wena nang maingat na ipulupot ni Rafael ang kwintas sa kanyang leeg. Ang maiinit na daliri ng binata ay bahagyang dumampi sa kanyang malamig na balat, nagpadala ng isang banayad na kuryente sa buong katawan ng abang-ina. Pagkatapos ay dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang magkabilang pisngi ni Wena, pinipilit itong tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ano man ang mangyari bukas, nandito ako. Malumanay ngunit punong-puno ng kasiguraduhang bulong ni Rafael. Ang boses ay tila isang matibay na haligi na pwedeng sandalan ni Wena. Hindi bilang abogado mo, kundi bilang lalaking nagmamahal sa tapang mo. Hindi ko hahayaang may manakit pa sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tumunaw sa lahat ng natitirang takot sa puso ni Wena. Dahan-dahang ipinatong ni Wena ang kanyang ulo sa dibdib ni Rafael at isang mahigpit, dalisay at emosyonal na yakap ang pinagsaluhan nila sa ilalim ng mga bituin. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Wena ang isang uri ng pag-ibig na nagbibigay ng halaga, hindi ng aangkin. Isang pagmamahal na naghihilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Samantala, habang nagaganap ang tahimik na sumpaan ng dalawa sa isang madilim at pribadong kwarto sa ospital kung saan inilipat si Don Aurelio, isang maliit na himala ang nagaganap. Sa ibabaw ng makapal at puting kumot, ang hintuturo ng matandang bilyonaryo ay unti-unting gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, ngunit ang kanyang diwa ay pilit na lumalaban sa pagkakagapos ng kanyang sariling katawan, nagbabadya ng isang pagbabalik na yayanig sa buong pamilya Fulgencio. Nang sumapit ang gabi ng charity gala, ang marangyang bulwagan ng pinakasikat na hotel sa lungsod ay napuno ng mga makapangyarihang tao, politiko at mga mamamahayag. Ang paligid ay nagliliwanag sa dami ng kislap ng mga kamera at nagkikislap ang alahas ng mga bisita. Dumating si Wena. Hindi na siya nakasuot ng lumang damit ng isang labandera, kundi isang maayos at disenteng Filipiniana na hiniram niya mula sa isang kaibigan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, ang kanyang noo ay taas noong hinaharap ang mundo.
Subalit bago pa man siya makahakbang papasok sa mismong entrada, hinarang siya ng dalawang malalaking gwardiya. Ang kanilang mga braso ay nagsilbing bakal na pader. Wala siyang dalang imbitasyon. Tumingin si Wena sa malaki at nakasarang pinto ng marangyang bulwagan. Ang pintong naghihiwalay sa kanya at sa hustisyang matagal na niyang inaasam. Sa loob ng malawak at kumikinang na bulwagan, ang entablado ay saksi sa isang napakahusay na pagpapanggap. Nakatayo si Doña Violeta sa likod ng mikropono, ang kanyang mukha ay inilawan ng mga nagkikislapang ilaw mula sa mga mamamahayag. Gamit ang isang panyong may bordang ginto, maingat niyang pinunasan ang mga peking luha na tumulo sa kanyang mga pisngi. Sa harap ng mga makapangyarihang politiko at mayayamang negosyante, buong husay niyang isinalaysay kung paano niya ibinuhos ang kanyang buong buhay at yaman para itaguyod ang pondong Bahay Pag-asa matapos magkasakit ang kanyang biyenan. Puno ng pagkaawa sa sarili ang kanyang boses habang kinukumbinsi ang buong bansa na siya ang nag-iisang ilaw at ina ng mga mahihirap, habang ang mga bisita ay tahimik na nakikinig at bilib na bilib sa kanyang pag-arte. Habang nagdiriwang ang mga huwad sa loob, sa labas ng malalaking pintuan ay nakatayo si Wena, pinipigilan ng dalawang naglalakihang guwardiya. Mahigpit ang hawak ng mga bantay sa magkabilang braso ng pinto, hindi nagpapakita ng kahit anong awa sa kabila ng maayos na pananamit ng abang ina. Bago pa man maitulak si Wena papalayo, isang malamig at makapangyarihang boses ang bumasag sa tensyon sa pasilyo. Dumating si Rafael, suot ang isang formal na itim na suit. Ang kanyang tindig ay nag-uumapaw sa autoridad na matagal na niyang itinatago. Tiningnan niya ng matalim ang mga gwardiya at mariing idineklara na ang babaeng nasa kanilang harapan ay hindi isang hamak na manggagawa, kundi ang kanyang opisyal na panauhin pandangal. Bilang isang tunay na Fulgencio, walang nagawa ang mga bantay kundi ang yumuko at dahan-dahang buksan ang mga mabibigat na pintuan. Bumuhos ang liwanag mula sa loob ng bulwagan palabas sa pasilyo at kasabay nito ay ang paghakbang ni Wena papasok sa pugad ng mga ahas. Hindi siya nakayuko, hindi siya nanginginig. Suot ang isang simpleng ngunit maayos na Filipiniana na nag-aangat sa kanyang likas na ganda. Naglakad siya sa gitna ng red carpet na parang isang reynang pumapasok sa kanyang sariling kaharian. Ang mga bisita ay nag-umpisang magbulungan. Nahati ang dagat ng mga tao habang naglalakad si Wena patungo sa unahan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal at paninindigan. Nang makita siya ni Doña Violeta mula sa itaas ng entablado, tila nakakita ng multo ang senyora. Ang kanyang peking mga luha ay biglang natuyo, napalitan ng pamumutla at labis na pagkagulat. Nawala ang maskara ng pagiging maawain. Sa sobrang galit at takot, napaturo ang nanginginig na daliri ni Violeta kay Wena at sa isang matinis at naguutos na tinig, sumigaw siya sa mga tauhan ng hotel. Ipinag-utos niyang kalad ka rin palabas ang babaeng iyon dahil isa umano itong kilalang magnanakaw at manloloko na sumisira sa magandang pangalan ng kanilang okasyon. Mabilis na lumapit ang mga tauhan ng seguridad. Ngunit bago pa man sila makadikit kay Wena, itinaas ng abang ina ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga habang nakatingin ng diretso sa kinikilabutang senyora. Bago niyo ako palabasin at bago ninyo palakpakan ang babaeng nasa entablado, pakinggan niyo muna ang boses ng mga taong ninakawan ninyo ng pag-asa. Ang malakas at buong tapang na sigaw ni Wena ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Nagpatahimik sa lahat ng mga nagbubulungang panauhin at nagpahinto sa pag-ilaw ng mga kamera. Hindi ako pumunta rito para humingi ng limos. Pumunta ako rito para bawiin ang dangal ng anak ko
na walang awang tinapakan ng nagmamagaling ninyong senyora. Nanlisik ang mga mata ni Violeta, halatang nawawalan na ng kontrol sa sitwasyon. Subalit ang pinakamatinding dagok sa kanyang pagmamataas ay hindi lamang nanggaling kay Wena. Mula sa likurang bahagi ng bulwagan, kung saan nakatayo ang mga katulong na inatasang magsilbi sa mga bisita, isang matandang babae ang dahan-dahang naglakad papunta sa gitna. Si Manang Rosa, na buong buhay niyang inalipin at tinakot, ay tahimik na tumayo sa tabi ni Wena. Sumunod ang ilan pang mga hardinero at labandera. Walang sino man sa kanila ang nagsalita, ngunit ang kanilang presensya at pagtayo sa tabi ng inaaping ina ay sapat na upang basagin ang lahat ng kasinungalingan ng senyora. Ang tapang ni Wena ay naging liwanag na gumising sa mga natutulog na anino. Kumurap ang mga kamera ng media, kumukuha ng mga larawan ng kakaibang tagpong ito kung saan ang mga alipin ay hindi na nakaluhod. Nataranta si Violeta. Isinisigaw niya sa mikropono na ang lahat ng ito ay isang malaking sabwatan at paninira lamang. Sa kalagitnaan ng matinding komosyon at pag-aling-awngaw ng galit na boses ng senyora, isang kakaibang pangyayari ang nagpahinto sa paghinga ng lahat. Ang malalaki at mabibigat na pintuan sa mismong likuran ng entablado ay dahan-dahang bumukas ng mag-isa. Tumahimik ang buong bulwagan, tila hinihigop ang lahat ng ingay sa kwarto. Mula sa dilim ng bumukas na pinto, isang pamilyar at nakapangingilabot na ritmong gumuhit sa hangin. Ang alingawngaw ng mga gulong ng wheelchair na mabagal ngunit maring gumuguhit sa makinis at malinis na sahig ng entablado ay unti-unting lumalapit. Ang mabagal at mariing pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng marangyang bulwagan. Bawat paggalaw nito ay sumasabay sa pagbilis ng tibok ng puso ng mga taong naghihintay sa kung ano ang lalabas mula sa madilim na bahagi ng entablado. Nang tuluyang masinagan ng liwanag ang bulto, isang pangkalahatang pagsinghap ang umalingaungaw mula sa mga panauhin. Nakaupo roon si Don Aurelio Fulgencio, itinutulak ng kanyang personal na nurse. Payat, maputla, at tila nanghihina ang matanda, subalit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at nag-aapoy na parang isang agilang handang dumagit sa kanyang biktima. Namutla si Doña Violeta hanggang sa mga labi. Ang mikropono sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig na parang isang dahong hinahampas ng malakas na hangin. Pilit niyang ibinalik ang kanyang matamis at nag-aalalang ngiti. Lumapit siya ng bahagya sa biyenan upang takpan ang matinding kaba na unti-unting sumisira sa kanyang pagpapanggap. Papa, bakit po kayo nandito? Dapat po ay nagpapahinga kayo sa ospital. Ako na po ang bahala sa lahat. Para naman po ito sa ikabubuti ng pamilya natin. Pautal-utal ngunit pilit na malambing na wika ng senyora. Subalit bago pa man niya maitapat ang kanyang kamay sa balikat ng matanda, dahan-dahang itinaas ni Don Aurelio ang kanyang nanginginig na hintuturo. Ang simpleng pagtaas ng kamay na iyon ay nagdala ng isang makapangyarihang utos na nagpatahimik sa lahat. Ibinuka ng matanda ang kanyang bibig. Bawat paghinga niya ay may kasamang hirap, ngunit pinilit niyang ilabas ang salitang tatapos sa paghahari-harian ng kanyang manugang. Sinungalingan, garalgal ngunit malinaw na bigkas ni Don Aurelio, ang kanyang boses ay tila isang matalim na itak na humiwa sa mga kasinungalingang itinanim ni Violeta sa entablado. Puro kasinungalingan. Bumilis ang bulungan ng mga politiko at mamamahayag sa ibaba ng entablado. Habang natataranta si Violeta at pilit na inaagaw ang atensyon ng media sa pamamagitan ng pagsasabing nagdedeliryo lamang ang matanda,
Kalmadong naglakad si Rafael patungo sa gawin ng mga nagpapatakbo ng tunog sa gilid ng bulwagan. Ibinigay ng abogado ang isang maliit na flash drive. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang pamilyar at nakakagimbal na pag-uusap ang umalingaw-ngaw sa mga naglalakihang speaker ng hotel. Ang malinaw na boses ni Violeta ang pumuno sa buong lugar. Wala ang malambing na tono nito, kundi ang matalim at walang awang boses ng isang halimaw. Rinig na rinig ng lahat kung paano niya pinilit si Wena, isang dokumento ng pag-amin, Wena. Pipirmahan mo ito ngayon din. Kapag nagmatigas ka, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo at ang batang iyan ay pupulutin sa lansangan. Sumunod na umaling-awngaw ang kanyang pananakot kay Manang Rosa. Naghahanap ka ba ng dahilan para makita ang anak mo na nabubulok sa kulungan bukas na bukas din? Nagkagulo ang mga panauhin. Ang mga nagkikislapang ilaw ng kamera ay walang awang tumutok sa namumutla at nanlalamig na mukha ng senyora. Ang ina ng mga mahihirap ay unti-unting nahuhubaran ng kanyang maskara sa harap ng buong mundo. Upang tuluyang ibaon ang kasamaan, humakbang pasulong si Manang Rosa. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng pinalayang tapang. Ikinuwento ng matandang mayordoma kung paano kinuha ni Violeta ang kanyang bankbook at ginamit ang utang na loob upang alipinin siya ng walang sweldo sa loob ng maraming taon. Isa-isang sumunod ang iba pang mga manggagawa, naglalahad ng kanilang sariling mga karanasan ng pang-aabuso, pananakot, at pagnanakaw ng pondong dapat sana ay para sa mga mahihirap. Sa ibabaw ng kanyang wheelchair, tahimik na pinagmasdan ni Don Aurelio ang bawat mukha ng mga manggagawang kanyang binaliwala noon. Tiningnan niya si Wena na nakatayo ng tuwid at puno ng dangal, isang babaeng walang yaman ngunit nagtataglay ng kaluluwang mas malinis pa sa sinumang nakaupo sa bulwagang iyon. Isang mapait at mainit na luha ang pumatak mula sa mata ng matandang bilyonaryo. Ito ay luha ng matinding pagsisisi dahil nabulag siya sa kislap ng kayamanan ng kanyang kadugo at hindi niya nakita ang tunay na halaga ng mga taong nasa ilalim niya. Sa kabilang banda, ang isipan ni Violeta ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang matakbuhan. Ang mga mamamahayag ay nagbabato ng mga mabibigat na katanungan na hindi niya masagot. Ang mga dati niyang kaibigan sa mataas na lipunan ay nag-iiwas ng tingin at lumalayo sa kanya na parang meron siyang nakakahawang sakit. Sa kanyang labis na pagkasira at kawalan ng pag-asa, ang kanyang mga mata ay nanlisik at dumapo kay Wena. Para kay Violeta, ang labanderang ito ang sumira ng kanyang perpektong kaharian. Nawala ang lahat ng katinuan ni Violeta. Sa isang mabilis at desperadong galaw, hinablot ng senyora ang isang manipis na baso ng wine mula sa kalapit na mesa. Walang awa niyang inihampas ang dulo nito sa matigas na marmol, lumilikha ng matutulis na ngipin mula sa basag na kristal. Bago pa man makakilos ang mga gwardya o ang sino man sa mga panauhin, tumakbo si Violeta pababa ng entablado. Ang mga mata ay puno ng puot at pagkabaliw. Diretsong nakatutok ang basag na salamin sa dibdib ni Wena. Bago pa man maibaon ni Violeta ang patalim na gawa sa basag na salamin sa dibdib ng inang walang kalaban-laban, isang mabilis at matipunong anino ang humarang sa kanyang harapan. Ginamit ni Rafael ang kanyang buong lakas upang harangin ang baliw na pag-atake ng kanyang tiyahin. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ni Violeta. Pinipilipit ito ng may sapat na diin upang maramdaman ng senyora ang sakit, hanggang sa kusa nitong mabitawan ang matulis na kristal. Ang tunog ng pagbagsak ng basag na salamin sa makinis na sahig ay nagsilbing huling hudyat ng pagtatapos ng paghahari-harian ng isang halimaw.
Hindi kailanman hahayaan ni Rafael na may manakit pa sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling lumaban para sa tama. Kasabay ng paghingal ng senyora sa matinding galit at pagkabigo, umaling-awngaw mula sa labas ng hotel ang papalapit na mga sirena ng mga sasakyan ng awtoridad na tila umaalulong sa kalaliman ng gabi. Bumukas ang malalaking pintuan at pumasok ang mga unipormadong pulis. Dala nila ang isang opisyal na dokumento ng pag-aresto na masusing inihanda ni Rafael at ng kanyang mga kasamahang abogado bago pa man magsimula ang pagtitipon. Malinaw na binasa ng opisyal ang mga patong-patong na kaso laban kay Doña Violeta. Kabilang narito ang malawakang estafa, pandarambong sa pondong pangkawanggawa, at matinding pang-aabuso sa mga manggagawa. Nang maramdaman ni Violeta ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso, pilit siyang nagpumiglas na parang isang mabangis na hayop na nahuli sa bitag. Tumingin siya sa mga kilalang politiko at matataas na opisyal na dati ay nakikihati sa kanyang yaman, umaasang may magtatanggol sa kanya. Subalit lahat sila ay nag-iwas ng tingin. Tinalikuran siya upang hindi madamay sa kanyang putik. Isinisigaw niya sa buong bulwagan ang kanyang pagiging dugong bughaw na hindi siya pwedeng ikulong ng mga hamak na pulis lamang dahil isa siyang Fulgencio. Subalit ang kanyang mga sigaw ay nahulog lamang sa mga binggig tainga. Ang dating tinitingalang ina ng mga mahihirap ay tuluyan ng naging isang nakakaawang anino habang pilit siyang kinakaladkad palabas ng mga awtoridad, iniiwan ang isang bulwagang na puno ng matinding panliliit sa kanya. Nang makalabas na ang senyora, binalot ng isang malalim na katahimikan ang lugar. Mula sa kanyang wheelchair, inutusan ni Don Aurelio ang kanyang nurse na itulak siya papalapit kay Wena. Ang bilyonaryong dati ay tinitingala bilang isang diyos sa kanilang mansyon, ngayon ay dahan-dahang iniyuko ang kanyang ulo sa harap ng isang labandera. Sa harap ng napakaraming kamera at mga matang nakamasid, nagsalita ang matanda. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng matinding pagsisisi. "Patawarin mo ako, Wena," wika ni Don Aurelio. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos mula sa kanyang mga matang pagod na sa mundo. "Nabulag ako ng sarili kong yaman. Inakala kong ang dangal ay nabibili ng salapi. Ngunit pinatunayan mo sa akin ngayong gabi na ang pinakamalinis na puso ay hindi matatagpuan sa mga nagkikislapang mansyon, kundi sa mga taong pilit naming ibinabaon sa putik. Patawad sa lahat ng sakit na dinanas ng anak mo sa aming pamamahay." Ang matapat na paghinging tawad ng matanda ay tila isang malambot na ulan na unti-unting naghugas sa lahat ng hapdi sa dibdib ni Wena. Sa halip na magtanim ng galit, binigyan niya ang matanda ng isang mapayapang ngiti ng pagtanggap. Matapos nito, dahan-dahang yumuko si Wena. Isa-isa niyang pinulot ang mga matutulis na piraso ng basag na salamin na inihagis ni Violeta kanina, maingat na iniwasang masugatan ang kanyang mga daliri. Dinala niya ang mga ito at tahimik na itinapon sa isang basurahan sa gilid ng bulwagan. Ang simpleng aksyong iyon ay isang malakas na simbolo. Tapos na ang panahon ng pagdurusa at ang lahat ng basag at nakakasakit na bahagi ng kanilang nakaraan ay dapat nang itapon at kalimutan. Ngunit ang gabi ay hindi pa tuluyang nagtatapos. Pinatawag ni Don Aurelio si Rafael at inutusang ilabas ang kanyang bagong testamento na lihim nilang inayos sa loob ng ospital. Sa harap ng lahat, inalok ng bilyonaryo kay Wena ang posisyon bilang pinuno at tagapamahala ng buong charity fund ng Bahay Pag-asa. Kasabay nito, iniabot ng isang tauhan ang isang makapal na sobre.
May 1 milyong piso sa loob niyan, Wena. Alok ng matanda. Tila pilit na bumabawi sa mga taon ng paghihirap ng mag-ina. Ito ay bilang paunang kabayaran sa mga nawala sa inyo at upang matiyak na hindi na kailanman magugutom si Timo. Tanggapin mo bilang tanda ng aming pasasalamat. Natigilan si Wena. Tiningnan niya ang mga dokumento at ang sobreng naglalaman ng yaman at kapangyarihan, ang mga bagay na pwedeng magbago ng kanilang buhay sa isang kisap mata. Nag-iisip kung tatanggapin ba niya ang alok o mananatiling tapat sa kanyang ipinaglabang prinsipyo. Tiningnan ni Wena ang makapal na sobreng naglalaman ng 1 milyong piso. Ang halagang iyon ay sapat na upang burahin ang lahat ng kanilang utang, bilhin ang lahat ng pangangailangan ni Timo, at bumuo ng isang komportabling buhay na matagal na nilang pinapangarap. Subalit, inilipat niya ang kanyang paningin kay Rafael na nakatayo sa gilid at tahimik na nagbibigay ng buong pusong suporta. Dahan-dahang umiling si Wena at ibinalik ang sobre sa mesang nasa harapan ni Don Aurelio. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng lahat ng panauhin ang kanyang naging desisyon. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, Don Aurelio. Malumanay, ngunit punong-puno ng paninindigan na wika ni Wena. Ang kailangan ko lang po mula sa simula ay ang malinis na pangalan ng anak ko at ang hustisya para sa mga kasama kong pinagkaitan ng karapatan. Kung tatanggapin ko ang perang ito, para ko na ring ibinenta ang dangal na ipinaglaban namin ngayong gabi. Ang dangal na itinuro ko kay Timo na hindi kailanman magkakaroon ng presyo. Isang mainit na paghanga ang bumalot sa buong bulwagan. Sa halip na tanggapin ang malamig na yaman, pumayag lamang si Wina na maging bahagi ng isang maliit na livelihood program sa ilalim ng charity fund. Isang programa kung saan tutulungan niya ang mga kapwa single mothers na magkaroon ng marangal na hanapbuhay mula sa patas na paghihirap at hindi mula sa limos ng mga mayayaman. Matapos magpaalam ng may buong paggalang sa matanda, nilisan ni Wena ang marangyang mansyon at ang mundong puno ng kasinungalingan. Kasama niya si Timo na mahigpit at buong pagmamalaking nakahawak sa kanyang kamay. Hindi sila umalis bilang mga natalong alipin na nakayuko ang mga ulo, kundi bilang mga malalayang kaluluwa na nakangiti sa ilalim ng mga bituin, masayang nagkukwentuhan habang nilalakad ang daan palabas ng malaking gate. Naiwan sa loob ng bulwagan si Rafael. Tahimik na pinagmamasdan ang paglayo ng babaeng nagpabago sa pananaw niya sa mundo. Naghihintay ng tamang panahon upang muli silang magkita. 2 buwan ang mabilis na lumipas, nagdala ng sariwang hangin at mga bagong panimula. Sa isang maliwanag at maaliwalas na kanto, muling binuksan ni Wena ang kanyang maliit na tindahan. Ngayon, hindi na lamang ito isang simpleng pwesto, kundi isang masiglang kusina kung saan nagtutulungan ang mga kababaihan. Ang paligid ay napuno ng halimuyak ng bagong lutong bibingka, ng matamis na asukal, at ng masasayang tawanan ng mga inang dati ay nawalan ng pag-asa. Maayos ang naging takbo ng buhay ng mag-ina at sa bawat araw na lumilipas, ang pangalan ng mga Fulgencio ay unti-unti nang nagiging bahagi lamang ng kanilang nakaraan. Habang abala si Wena sa maingat na pagbabalot ng mga maiinit na kakanin sa dahon ng saging, isang boses ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang boses na nagpatigil sa paggalaw ng kanyang mga kamay at nagdala ng mabilis na pagtibok sa kanyang puso. Pabili nga po ng isang bibingka at ng isang puwang sa puso mo. Nang mag-angat siya ng paningin, nakatayo sa harapan ng kanyang tindahan si Rafael. Wala na ang mamahaling suit na suot nito noong gabi ng pagtitipon. Sa halip, suot ng binata ang isang simpleng puting polo
at maong na pantalon, nakangiti ng napakatamis at may dalang isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig na handa na siyang iwanan ang kanyang sariling mundo upang pumasok sa mundo ni Wena. Pinunasan ni Wena ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Halos hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata at naririnig ng kanyang mga tainga. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay hindi na ang tagapagmana at maimpluwensyang abogado ng mga Fulgencio, kundi isang lalaking malayang pinili ang sariling landas. Lumapit si Rafael, ang bawat hakbang ay may dalang kapayapaan. Ikinuwento niyang iniwan na niya ang magarang opisina at ang milyon-milyong sweldo mula sa korporasyon ng kanyang pamilya. Tinalikuran niya ang buhay ng mga kinikilalang bilyonaryo upang maging isang abogadong pampubliko, isang tagapagtanggol ng mga maliliit na tao, ng mga inaapi sa lansangan, at ng mga walang kakayahang bumili ng hustisya. Habang nag-uusap sila, masayang tumakbo palabas mula sa kusina si Timo. Nang makita ng bata si Rafael, mabilis siyang lumapit. Lumuhod si Rafael upang pantayan ang taas ng bata. Mula sa isang maliit na paper bag na kanyang dala, maingat niyang inilabas ang isang laruang jeepney. Hindi ito gawa sa mamahaling materyales at hindi rin binili sa isang kilalang tindahan. Ang laruan ay yari sa matibay na kahoy, masining at matiyagang inukit mismo ng mga kamay ni Rafael. Makikita ang ilang di pantay na linya, katibayan ng paghihirap at pagmamahal na ibinuhos ng binata sa bawat paghubog ng kahoy. Ibinigay niya ito kay Timo at malumanay na ipinaliwanag na ang jeepney na ito ay hindi na kailanman mababasag ni numan dahil ginawa ito mula sa katatagan at paggalang. Naluha ang bata sa sobrang tuwa at mahigpit na niyakap ang leeg ng abogado, isang yakap na nag-alis sa lahat ng natitirang bigat sa dibdib ni Rafael. Bit-bit ang kanyang bagong laruan, naglakad si Timo papunta sa pinakaharap ng tindahan. Sa halip na paglaruan ito sa sahig, binuksan ng bata ang malinis na glass display cabinet kung saan nakapatong ang mga masasarap na bibingka. Maingat niyang inilagay ang kahoy na jeepney sa pinakaligtas na sulok ng salamin. Isinara niya ito at pinunasan ng salamin gamit ang kanyang maliit na kamay. Ang laruang iyon ay hindi na muling maaapakan ng mga sapatos na nabibilang sa mga mapang-api. Ito ay mananatiling ligtas sa loob ng maliwanag na kanlungan na pinaghirapang itayo ng kanyang ina. Nang sumapit ang dapit hapon, ang paligid ng Quiapo ay nabalot ng ginintuang liwanag mula sa palubog na araw. Tahimik na nag-aayos ng mga natitirang sangkap si Wena sa loob ng kusina habang ang mga kasamahan niyang ina ay umuwi na sa kani-kanilang mga pamilya. Habang hinahalo niya ang harina, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahang pumulupot ang mga braso ni Rafael sa kanyang baywang, isang yakap na walang bahid ng pag-angkin, kundi puno ng dalisay na pag-iingat at pamamahinga. Ipinatong ng binata ang kanyang baba sa balikat ni Wena at ang kanyang mainit na hininga ay humaplos sa leeg ng abang ina. Ipinikit ni Wena ang kanyang mga mata at tumigil sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Rafael, dinadama ang mabilis ngunit payapang tibok ng puso nito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hindi niya kailangang maging matapang sa lahat ng oras. Naramdaman niyang ligtas siya, nakarapat dapat siyang mahalin at respetuhin. Wala silang sinabing anuman. Ang nakakabinging katahimikan at ang init ng kanilang mga katawan ay sapat na upang ipangako ang isang kinabukasang walang iwanan. Ito ay isang pag-ibig na umusbong hindi mula sa pagkaawa,
kundi mula sa pantay na pagtingin ng dalawang kaluluwang piniling maghilom ng magkasama. Ang langit ay tuluyan ng nagpalit ng kulay, binabalot ang magkasintahan sa isang payapang gabi. Subalit sa kabila ng tamis at liwanag ng bagong simula ni Nawena at Rafael, hindi maiwasang sumagi sa isipan ng hangin ang naiwang anino sa malaking mansyon ng mga Fulgencio. Paano na kaya ang mga natitirang araw ng matandang bilyonaryo na nagkamali ng paghusga? At ano ang naging pait ng huling hantungan ng babaeng inakala na ang yaman ang magliligtas sa kanya mula sa sariling mga kasalanan? Sa likod ng matataas at malamig na pader ng bilangguan, unti-unting kinakain ng poot at kalungkutan ang kaluluwa ni Doña Violeta. Ang dating kinikilalang ina ng mga mahihirap na binalot ng ginto at diamante ay nag-iisa ngayon sa isang madilim na selda. Tinalikuran siya ng lahat ng kanyang mga itinuring na kaibigan sa mataas na lipunan at kahit ang sarili niyang kadugo ay kinalimutan na siya. Hindi siya pinatawad ng batas sa kanyang mga walang awang krimen. Subalit sa kabilang banda, pinili ni Wena na palayain ang kanyang puso mula sa galit. Hindi man niya binisita ang senyora upang magbigay ng kapatawaran sa mga personal na kasalanan nito. Pinatawad naman ni Wena ang kanyang sariling nakaraan at ang sarili niya sa mga panahong hinayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao. Naintindihan niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kasamaan ng iba, kundi ang hindi pagpapahintulot na kontrolin pa ng poot ang kanyang kinabukasan. Isang taon matapos ang malaking pagbabago sa kanilang buhay, tahimik at mapayapang pumanaw si Don Aurelio Fulgencio habang natutulog. Hindi naging malamig ang kanyang mga huling sandali. Bago niya ipinikit ang kanyang mga mata ng tuluyan, nasaksihan niyang ang pondong bahay Pag-asa ay naging isang tunay na kanlungan ng mga nangangailangan sa ilalim ng malinis at tapat na pamamahala ni Nawena at Rafael. Ang kanyang nag-uumapaw na yaman ay nagbigay na ng totoong pag-asa, hindi na ginagamit bilang kasangkapan para mang-alipin ng mga inosente. Nakita ng matanda ang mga inosenteng ngiti ng mga batang nabigyan ng pagkakataong mag-aral. At sa mga ngiting iyon ay natagpuan ng bilyonaryo ang kapayapaang hindi kailanman nabili ng kanyang salapi noong siya ay malakas pa. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng yaman sa mundong ito? Ito ang malalim na katanungang iniwan sa atin ng kwento ni Wena. Ang ating natutunan ay isang matapang na katotohanan. Ang pinakamagarang mansyon ay walang halaga kung ang nakatira rito ay may pusong gawa sa yelo, at ang pinakamataas na kapangyarihan ay madudurog kung itatayo ito sa pundasyon ng kasinungalingan at pang-aabuso. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa tibay ng dangal, sa malinis na konsensya at sa ganda ng puso na kailanman ay hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Ipinakita ni Wena na ang isang ina ay kayang hamakin ang lahat ng bagyo para protektahan ang kanyang anak. Ipinakita naman ni Rafael na ang tunay na pagkalalaki at pag-ibig ay natatagpuan sa paggalang, pagsuporta, at hindi kailanman sa pananakot o pag-angkin. Ang kwentong ito ng pag-ibig, matinding sakripisyo, at di matitinag na lakas ng isang inang Pilipina ay mag-iiwan ng isang malalim na marka sa ating mga puso. Isang obra maestrang nagbibigay sa atin ng perpektong 10 sa 10 marka para sa emosyonal na paglalakbay na dinanas natin kasama ng mga tauhan. Ipinapaalala nito sa atin na sa huli, gaano man kahaba at kadilim ang gabi, palaging mananaig ang liwanag ng katotohanan at ang bawat sugatang kaluluwa ay makakahanap din ng sarili nitong tahanan.